hapon po mga kabiyan. Nandito na naman po kami para sa isang episode na makapagbigay po ng edukasyon sa atin as we celebrate the Holy Week. And ang nais po ng biyan ay makapagbigay ng edukasyon sa ating mga kapatiran sa mga pangyayari sa Holy Week na pinatutukuyan natin. And this episode will reflect doon po sa 7 last words ng ating Panginoong Jesus before po siya mamatay sa cross and eventually mamuhay after sa third day. Ano po? So ang kasama po natin ngayong hapon from Beyond Ministry, si Kuya Sam. Napapansin na po siya sa ating mga nakaraang episodes wherein naging host po siya. And katabi po niya ang kanyang butihing ina, si Ate Esa. And katabi ko naman po ang ating kapatid na si Ate Nelia. Hello. Salamat po sa pagtanggi niyo sa ating invitasyon na maging kabahagi nitong episode na to. Nabanggit ko po kanina, we will talk about the 7 last words of the Lord. The purpose of the episode is to reflect on Jesus' final words as the ultimate act of redemption, salvation, and fulfillment by God's divine. Ang una pong mga salita na pag-uusapan natin ngayong hapon ay yung Ama, patawarin mo sila. Mababasa po natin ito, ang mga katagang ito sa Lucas, chapter 23, verse 34. Kuya Sa, ano ba I know, nabasa mo na itong phrase na to. So, from the point of view of a young people or youth, ano ba ang paano tayo makapag-reflect? Yung nakita ko po sa verse na yun is yung despite the people's persecution, the people's accusations, parang he still chose to be silent, to be quiet. Kasi yung verse na yun, yun yung parang in-rank ni Pilate yung wish ng mga tao na palayain yung isa na magnanakaw, and si Jesus yung kanilang i-crucify. Yes. Kaya ayun po na nakakahanga po yung humility po ni Jesus dun sa time. Hindi yung parang di siya nagreklamo ng siguro pinag-pray niya pa po yung mga tao na yun in his silence. Nga po yun sa mga sumusunod na verses, yung pinag-pray niya po yung mga tao na nag-a-accuse. Thank you very much, Kuya Sam. It also shows talaga na kahit nahihirapan na si Lord, andun pa rin yung from the word patawarin, andun pa rin yung tema ng pagiging mahabagin ng Diyos, yung mapagpatawad. No? So, Ate Esa, what can you say about this last word of the Lord? Ito sinabi niya sa Luke 23, verse 34. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. This is a powerful expression of Jesus' compassion, mercy, and forgiveness. So, pinapakita dito ng Panginoong Jesucristo yung kanyang pagpapatawad. Sinabi ng Panginoon, prayer niya sa Ama na patawarin yung mga tao gumagawa niya sa kanya. Kasi kilala ng Diyos, alam ng Panginoong Jesus, na yung mga taong nagsabi na siya ay i-crucify, hindi nila alam ang malalim na dahilan ng Panginoong Jesus kung bakit siya napunta dito sa lupa. So, pinapakita rin doon na yung mga tao ay walang malalim na pag-unawa sa kanyang purpose. Bakit siya bumaba dito sa lupa at harapin yung crucifixion na dapat niyang pagdaanan.
And then makikita rin natin dito yung intercession na inspired na sa kinakaharap ng Panginoon, nakuha pa na ni Lord na ipanalangin yung mga tao yun na gagawa na ganung mga bagay sa Kanya. And ito ay isang halimbawa sa mga mananampalataya sa ating lahat na sa kabila ng may mga mabibigat tayong mga kinakaharap, yung mga taong nag-persecute sa atin, tayo bilang mga mananampalataya ay dapat ipanalangin natin yung mga taong pumupusik sa atin. So, practical application ng last word ni Jesus sa passage na ito ay dapat matuto tayo magpatawad sa ating kapwa as shown sa pinakita ng Panginoong Jesus. And then, we have to intercede for others. Meaning kasi, we have to pray for others na hindi lang pang sarili, hindi lang yung mga bagay na natatanggap natin mabubuti. Ang sarap ipag-pray nun, no? Pero kapag may mga persecution na, hindi tayo mananalangin. So, mas maganda na yung mga persecutors din, mga pusik sa atin, ipanalangin natin sila. And then, magpakita rin tayo ng habag. Kasi yung mga taong nag-persecute kay Jesus, instead na magalit si Jesus, nahabag pa siya sa akin. So, yun po yung ipinakita ng Panginoon dun sa Luke chapter 23, verse 34, na isang maikling pananalita ng Panginoon, maikling panalangin, pero napaka-lalim po ng ibig sabihin. So, ang nag-gets ko doon, Ate Esa, in that praise, twofold pala siya, kung tutuloy, no? Ipinanalangin ng Panginoong Jesus yung mga tao, and then, He showed mercy. He showed forgiveness to those people na hindi nila alam kung ano yung ginagawa nila. So, napakaganda. I-reflect ito, mga kaibigan, na sa unang praise pa lang, unang word pa lang, marami na tayong napulot. Ano? Ipanalangin natin ang ating mga kapwa at patawarin natin yung mga taong nakakagawa sa atin ng hindi maganda. No? So, salamat, Ate Esa. So, punta na po tayo sa pangalawang word. And makikita po natin yan sa Lucas 23, verse 43. Ang nasabi po dito, sa araw nito, isasama kita sa paraiso. Ang nakikita po natin tema dito is the salvation by grace through faith alone. No? Na mababasa natin sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. Ito pong mga katagang ito ay nabanggit ni Lord doon sa katabi niya sa pagkakapako na isang magnanakaw, no? Pero isinama ni Lord sa paraiso. Hindi siya nakapagpakita ng magandang gawain kasi nga magnanakaw siya. Pero ang Nakapako na, hindi na makakagawa. yes, nakapako na. Hindi kasi para bababa sa cross sa at gagawa ng mabuting gawa. Yes, sir. Yun nga po, naligtas itong taong ito, hindi dahil sa mabuting gawa, kundi sa pananampalataya niya sa ating Panginoon Jesus. So, Kuya Sam, ano sa tingin mo yung experience na ito ng taong yun, na naligtas siya dahil nanampalataya sa Panginoon Jesus? Para po sa akin, parang napaka-blessed niya po. Yung parang yung pinakatuktok na ng blessed kasi buong buhay na siguro wala siyang ginawa kundi knock-out mukha ng masama. Pero nung nakatabi niya si Christ, nanampalataya lang siya. Talagang binless siya ni Lord ng eternal life. And it just proves na yung grace lang talaga ni Lord makakapagligtas. And kung i-reveal niya, and yung ating mga efforts na akala natin makakapagligtas ay mababaw lang pala yung sabi niya sa Lord Testament. Our good works are filthy rags. Yun po yung sa Isaiah po. Saka
Ayun, kung naalala ko po dun is yung tatlong solas po. Yung sola gratia, solus Christus, tapos yung isa pa po yung sola fide, yung tatlo po. Salamat, Kuya Sam. I like the words na ginamit mo. Kumbaga, talagang blessed siya. No? Hindi niya naranasan gumawa ng mabuting gawa. But then again, naligtas siya right there and there. Around there and there. Kasi, ang sinabi niya lang naman, dun sa kaibigan niya magnanakaw tayo nga, dapat mapako. Kasi, parang yung ginawa natin eh. Diba? Eh, itong tao to, walang ginagawang masama, pero napako. Salamat, Kuya Sam, no? Sige, hindi tayo ng words from Ate Esa. Ano masasabi ni Ate Esa dito sa... So, napakaganda nung passage na yun. Kung babalikan natin, Luke 23 verses 40, sa verse 39, dalawang magnanakaw, isa sa kaliwa, isa sa kanan. Yung isang magnanakaw doon ay talagang tinipis niya pa si Lord. Sabi niya, if you are, ini-insulto niya eh. Aren't you the Messiah? Save yourself, sabi niya, and us. But yung other criminal, sinabi niya, don't you fear God? Since you are under the same sentence, we are punished justly. Kasi tama lang yung pinarusahan sila because may kasalanan sila. Kaya sabi niya sa verse 42, yung lalaki ito, then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. So makikita natin dito, yung puso nung magnanakaw na to, talaga, meron siyang repentant heart. Kasi kung pa lang sa naunang verses, talagang nire-rebuke niya yung isa niyang kasama eh. Kasi di ba ini-insult naman si Jesus na, di ba Messiah ka? Oh. Hindi talaga po, andun pa yung kanyang parang tinutuyan niya ang Panginoon na, di ba Diyos ka? Ligtas mo sarili mo, pati kami. Parang may ganun siya. Pero nakita mo dito sa isang magnanakaw, yung kanyang repentant heart. So, kaya napakaganda naman ng response sa ating Panginoon doon sa verse 43. Talagang, truly I tell you, sabi ni Jesus, today, you will be with me in paradise. So, the word today. So, wala nang hinintay na panahon. Ang sabi ng Panginoon sa kanya ay, ngayon, isasama kita sa paraiso. Wow! Parang walang kahirap-hirap, walang kailangan effort. Ang ginawa lang ng magnanakaw na ito ay siya'y nagpakumbaba at nanampalataya sa ating Panginoong Jesus. Pinapakita dito na yung assurance ng salvation. Talagang by faith, sabi nga sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, for it is by grace. Yes. So, mga kapatid ha, by grace. Ibig sabihin, ano ba ang grace? Ang grace ay unmerited favor. So, we do not deserve it. Amen. God's grace. Sabi doon, for it is by grace that you have been saved. So, maliligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya. So, dito pinapakita na hindi kailangan natin gumawa ng ulitin natin yung pagpapatako sa krus, at kung ano-ano pa mga sacrifices just to earn God's salvation. Actually, hindi po na-earn ang kaligtasan. Ang kaligtasan natin ay regalo ng Diyos sa atin. Ito ay hindi po naiipon sa pamamagitan ng mabubuting gawa. So, pinapakita din sa passage yung nila-highlight din dito yung faith. Faith dito. Faith nung magnanakaw sa ating Panginoon. And, hinang-highlight din dito yung repentance nung lalaki. The thief's request to Jesus to remember him when he comes into his kingdom demonstrates his faith and repentance, which are essential for salvation. Ibig sabihin po, napakahalaga po ng pananampalataya at yung pagsisisi. At pinapakita din dito sa passage na to, yung authority po ng Panginoong Jesus na mag-grant or magbigay ng kaligtasan.
So, Jesus' statement asserts his authority to grant salvation and determine the eternal destiny of individuals. So, yun. Ate Nel, meron ka ba ilalagdag doon? Ang nakita ko doon yung assurance na binigay ni Jesus Christ. Doon sa Magdalata. Na the moment na, actually hindi naman ibig sabihin dahil sinabi niya na gano'n. Ang nakita ko doon ay talagang pinakita rin niya doon sa Magdalakaw na yun. Talagang siya lamang ang pwede makapagbigay ng kaligtasan. Na without doing good, dahil the fact na talaga yung tao wala namang magagawa na, di ba? At kahit pa sabihin na meron siya magawang mabuti, ay yung sinabi ni Jesus Christ, sige, aalalaan kita, isasama kita doon sa paraiso. That's a good thing for you. Napakaganda rin dito idagdag ko lang. Kung mapapansin ninyo, walang sinabi sa passage about religion. Yes. Talagang straightforward si Lord. Sinabi niya sa Magdalakaw, today you will be with me in paradise. So yung kaligtasan na yun, hindi naman tinanong ni Jesus Christ kung ano religion niya eh. Diba? Basta the moment na nanampalataya ang tao, nagsisi sa kanyang mga kasalanan, nandun yung humility, talagang ang Diyos ay, yung kaligtasan na yun ay kanya. Salamat mga kapatid. Walang pwedeng magsabi na sumagi ka dito, maliligtas ka. No? Salamat mga kapatid. Punta na po tayo sa pangalawang word. And makikita po natin yan sa John chapter 19 verses 26 to 27. Ang sabi po dyan ni Lord, ng ating Panginoong Jesus ay, narito ang iyong ina. Dito po sa mga katagang ito, pinapakita o binibigyan na pagpapahalaga yung Christian family, the biological family of the Lord Jesus Christ. Ito po yung time na nakita ni Lord, yung kanyang mother, si Mary, na talagang ipinapakita na mayroong pamilya, biological family ang ating Panginoong Jesus. So, Kuya Sam, on the perspective of a group, ano masasabi mo dito sa last word na ito ng ating Panginoon? Yung nakita ko po din, talagang may, yung God's design po sa family. Talagang nakita ko po na nag-set din ng example si Christ. Even through His death, na mahalin natin yung families. Kahit tayo na nabubuhay tayo sa God na or may holy trials. Ano po, yung mahalaga po yun na parang huwag natin pabayaan. Kasi yung iba marami pong kabataan kapag big time na, especially po sa mga ibang cultures. Yeah. Parang bala sila dyan. Marami pong, kahit dito po sa Philippines na yung mga sumakses na po, gusto nila maging independent ka. And yung nakita ko rin po, isa pa yung spiritual family po. Yeah. Talagang kailangan may local church. Kailangan may mag-aalaga po sa atin ng mga examples po tayo na susundan. And kasi kung wala po tayo madali po tayo ma-sway na standards po. Thank you sa magandang mga katagayong napanggit mo na may sense of spiritual family. Kung naman tayo na talupin ni Ate Nelia. Dito naman sa nakita ko, talagang yung pinaka-foundation talaga or biblical teaching sa atin, tayo bilang mga mananampalataya, we really have to understand, not only for the youth, kundi sa lahat ng stages ng kanilang tao, na halimbawa yung isang ina or magulang, no? Talagang may care si Jesus Christ. Yes. It's because, kumbaga, si Jesus Christ, bilang alam niya na
He is God. Pero hindi niya dinisform or hindi niya dinisregard si Mary, no? Despite of, alam niya yung nature niya Yes. sa mundo, no? So, makikita natin na talagang pinahalagahan niya yung kanyang ina. And yung, maybe, kumbaga hindi natin clearly nakita, no? Explicitly. Pero makikita natin kung paano niya nabigyan ng concern si Mary. Yes. So at the same time, sabi nga yan doon sa kanyang disciple na, sabi nga niya doon, woman, behold your son. Then he said to the disciple, behold your brother. From the hour, the disciple took her into his home. So yung care niya, yung care of Jesus Christ. And at the same time, sabi nga ni Sam, napaka-importante din, not only sa family, yung relationship, but also our relationship to sa church. Yes. Kasi, sabi nga, ang babalikan ng Panginoon ay ang simbahan. So, ibig sabihin, habang tayo ay naririto, habang tayo ay pushparin po ng Lord, kaya nag-i-exist ang church, kaya nag-i-exist ang bawat isa, ay para talaga mag-build yung relationship at kakalagaan. Kasi bakit? Dito kasi sa church, ito ay hinatawag ng quote out, sabihin individual yan. So, church as a family, tayo ay isang family na. Isang church na tayo, no? Makikita natin na napaka-importante yung ating relationship. Kasi bakit? Sabi nga ng Bible, di ba? Huwag natin kalilimutan yung pag-ibig. Because from there, sabi nga doon, ano yung purpose? To encourage, to give encouragement. Ibig sabihin, nag-i-exist ang church for the edification, for the encouragement, for the strengthening of the believers. As a family, so dapat ma-establish not only the physical family, dapat na-establish ang relationship, the same with the spiritual family. Merong isang talata sa Biblia na sabi nga doon, kapag tayo ay tumulong, huwag natin unang-unang kalimutan yung ating spiritual family. Salamat, Ate. So, nakatanto na po tayo, ano? Punta na po tayo dun sa pang-apat na last word ng ating Panginoon na makikita natin sa Matthew chapter 27 verse 46. Ang sabi po dito, Diyos po, bakit mo ako pinabayaan? Ito po yung time na talagang it really shows that the Lord Jesus Christ experienced the worst pain. No? Talagang naranasan ni Lord yung sakit ng katawan. Diba? Kasi during this time, ito na yung mararanasan niya yung buong puot o galit ng Diyos Ama sa kasalanan, sabi niya. Talagang napatanong siya sa Diyos Ama, bakit mo ako pinabayaan? Kuya Sam, ano ang masasabi mo dito sa praise na ito? Ayun po, parang at face value, parang pag di ko siya naaral, especially parang katulad ko po kabataan, pag di ko siya naaral dito, parang masasabi ko natin na kung bakit siya nagre-reklamo, hindi siya wala siyang masalamat, perfect siya. Pero yun lang po yung base value. Yung underneath is pinapakita ko dito. Number one, he just bore yung full weight ng kasalanan na. And yung number two is yung prophecy po nung service sa Psalm 22 verse 1 na parang kinote niya po doon. Yung sabi po doon is, my God, why have you forsaken me? Why are you so far from saving me? So far from my cries of anguish. So, isa siyang fulfillment po pala ng prophecy. And hindi po siya nagreklamo or binuot niya lang po yun. Just to express din po yung na he bore the full weight ng kasalanan natin and para ipakita yung goodness ni Lord na siya na yung umako instead na tayo pa yung magsasabi. Yes. Salamat doon, Kuya Sam. Kaya nga
sa unang basa mo kasi nakatanda, no? Parang nagtatanong siya, bakit mo ko pinabayaan? Sa ibang kabataan o sa ibang tao, pwedeng sabihin na, ba't ka nagre-reklamo? Pwede pa nga sabihin nila, si Jesus yan, pwede spirit ng Diyos, bakit ako hindi mo pwede questionin sa ito? No? Ate, sa ikaw, Sam. Ako naman, dito sa passage na to, talaga pinapakita dito na naranasan niyo yung sufferings. Hmm. Laging bigat ng suffering na pinagdaanan ng Panginoong Jesus. At ito ay dahil sa ating mga kasalanan. Ganun kabigat, kasi sabi nga nun, sa passage din na yung God's wrath. Yeah. Diba? Sabi nga sa Romans 3:23, for the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life in Christ Jesus. So, dito sa passage na to, nakita natin na nagkaroon din si Lord ng feeling of abandonment. Yeah. Bilang human, during that time, nag-express din siya ng deep sense of abandonment and separation from God the Father. Yeah. Talagang makikita natin yung hina-highlight ng passage na to, yung intensity ng suffering ng Panginoon Jesus. So talagang, during that time, the Lord is fully human. Yes. No? During that time. And pinapakita yung sacrificial atonement. Diba? Yung atonement, ibig sabihin ng atonement, mga kapatid, ay ito yung mga kasalanan natin. At si Lord Jesus yung nagtakip. Kumbaga, Jesus covers for our sins. And ito yung, during that time, malapit na talaga siyang Mamatay. mamatay because of our sins. Yung pag-iyak ng Panginoon dito ay nagpapakita na talagang tama si Sam that Jesus bears the weight of humanity's sin. Kasalanan ko, kasalanan natin lahat, yung bigat na yon, at yung experience niya na mahiwalay siya sa kasi death, di ba? Pero itong death na to ay temporary separation. Dahil talagang mababasa rin natin sa scriptures na talagang Jesus died and yung kamatayan na yun, nag-last lang ng 40 days. After that, nag-buhay din naman ulit ang Panginoon. So, yun. Ate Nel, ikaw, anong maisishare mo sa akin yan sa passage? Sa akin naman siguro sa practical application. Okay. Diba? Jesus Christ, napunta natin. Talagang, kapag napagtagumpayan niya naman. Tayo naman bilang mga mananampalataya na nagtitiwala sa ating Panginoon. Sabi ni Jesus Christ ay napagtagumpayan ko na. So, ang tagumpay natin ay ang Panginoon Jesus. That is very, very sure. So, sa buhay natin, meron tayong mga dark moments, meron tayong mga struggles, meron tayong mga matitinding pagsubok. Pero, kagaya nga yung ating sure na talagang pag-umuna ng kalakasan, the solution of everything, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Sabi nga, napagtagumpayan niya, at sabi niya, makapagtagumpayan mo yan. So, what for na tayo ay talagang, minsan kaya naman tayo talaga parang masyado tayo natibigyan. It's because talagang siguro nagpupunan tayo ng pagtingin at pagtitiwala sa isang Diyos na nagtagumpay doon sa kamatayan at sa kahit anong bagay, kaya din natin pagtagumpayan mo dahil kasama nga natin ang Panginoon. That is His promise. Yeah. Salamat, Ate Nel. From this point, talagang kasi naranasan niya na naabando na siya. So, salamat doon. Punta tayo sa susunod na words of the Lord. Makikita natin ito sa John chapter 19, verse 28. Sabi niya dito, nauuhaw ako. Pero alam naman natin na si Lord mismo ang nagsabi din ito na He is the living water. Diba? Yun yung time na nag-ask siya doon sa isang Samaritana, no? Na pwede bang makiinom ng tubig. And then, pinainom ba siya ng Samaritana? Hindi, sa tingin, can you remember kung nakainom siya ng Samaritana?
At naalala ko na sinabi ni Lord na kung alam mo lang na ako yung nagbibigay ng buhay. So, siguro tingnan natin yung passage na yun. Okay, Exactly. si Jen pwede po kapagbukas dyan. Diyan, Verse 13 to 14. Jesus answered, everyone who drinks this water yan. will be thirsty again. But whoever drinks the water that I give them will never thirst. Yun. So, yan yung nauuhaw, sabi niya. Sa Tagalog kasi kung nasa ating list, nauuhaw ako. There is a significant physical suffering na nauuhaw si Lord. I believe, sinabi niya itong part na to, na nauuhaw siya, is na-crucify na si Lord, tama po ba? No? Na-crucify na siya. Anong may isi-share natin when it comes to this praise na nauuhaw siya? Sino pwede una magsalita? Unang-unang si physical suffering talaga yun. Yes. Nangyayari sa Panginoon Jesus ay. So, ina-highlight nito yung physical suffering niya talaga and yung nararanasan niyang dehydration nung siya ay nandun sa cross. Okay. So, talagang siguro kahit sino, humanly speaking, kapag di ba, lalim siya sa malayong lugar na daladala niya yung Pinalabas cross, ng cross. talagang sobrang suffering. And ultimately, nung pinakot na siya doon, talagang makakaranas talaga siya ng physical curse. Kasi pinagbuhan siya ng cross, tapos kung yung kamali, hindi naman patag yung nilakay niya eh, kasi bundok yung pinagpakuhan, di ba? So, mataas yun. Then yung ano rin, syempre yung weather, sama-sama na yun. Syempre yung pagod niya, yung weather, yung dami ng tao. Tapos sinahampas ka pa. So, kaya yung ganun yung nararanasan natin. Okay. Naranasan ng Panginoon Jesus. Pero ang lahat ng yun naman ay fulfillment din ng nakasulat sa Old Testament, particularly sa Psalm 69 verse 21. Ang sinasabi doon ay, they put gall in my food and gave me vinegar for my thirst. Kasi during that time, nung sinabi niya nga na tauupaw, diba pinainom siya ng, instead of water, suka. And then yung gall dito in my food, papait. So yun yung kanyang naging food and water during that time. So talaga itong mga nag-crucify sa Panginoong Jesus, instead na water, talagang Parang naman Ang hirap po. siya, no? Oo, ang hirap ang Meron po eh. Instead ng water, supa. suka, imbes na pagkain, talagang mapait. So, Kuya Sam, anong may share mo pa dating dito sa nauuhaw mo? Ayan, parang ironic nga po eh, kasi he took on our thirst. Siya na yung nauuhaw para hindi na tayo mauuhaw ulit. Yung sabi po kasi yun nga yun sa 4 verse 13 to 14. Parang tinawag niya sa sarili niya na ako yung living water. So bakit ganun pa? Bakit siya nauuhaw? Pero looking at the deeper valley, hinik niya yung uhaw na yun para hindi na tayo mauhaw spiritual yun sa word niya. That's the deeper sense of this phrase. So, apart from our Lord, talagang magiging spiritually thirst tayo. Napakalalim ba na yung phrase na yun na nanguuhaw siya. And the deeper meaning of that is being reflected to us sa mga tao na pag hindi mo nakilala sila, forever ka palang nalulunod na tayo. Wow. Saka dito, ito yung makita natin, no? Yung very significant na sila dito sa sinabi. Kasi pinakita niya doon sa sinabi niya sa Martin na yung tubig na yan, meron siyang ibibigay na tubig na kahit kailan man ay hindi na si Amen. So, yung tinatawag na comparison of temporary and eternal satisfaction. Sa buhay natin, talaga, marami tayong mga bagay na hindi talaga tayo satisfied. Kahit sabi nga nung practical na
Halimbawa, when it comes to financial, kahit pag-aano, kalaki ang iyong pinagkukunan, no? Salon ng kayamanan. Pero mauubos at mauubos siya. Kasi kapag ang tao talaga ay makikita natin na hindi talaga naintindihan, nakilala si Christ. Kasi bakit? Gusto mo dahil ng tao. Yes. Mga everything, anything na pwede niya gawin niya ba? Why? To satisfy. Ano yung sarili. Pero, ang isang magandang meaning nito, yung talagang magkaroon tayo ng eternal satisfaction, which is doon lang natin makuha sa ating Panginoon. And everything that we have, kahit na yan ay kaunti or konti. Napakalalim, no? Kasi sabi nga sa apart from Christ, our souls remain spiritually thirsty. Apart from Christ. Yes. But if we are in Christ, we are content. We have the living water. We will not be thirsty again. Salamat, mga kapatid. Yun po, natapos na po tayo dun sa panglima na kataga na nabanggit ng ating Panginoong Jesus. Dito na po tayo sa pang-anim na makikita sa John chapter 19 verse 30. Mga salita po na banggit ng ating Panginoong Jesus ay naganap na. These words ay nabanggit ni Lord to show that the victory of His crucifixion on the cross is already done. Or the death of our sins is already paid. No? Napagbayaran na. So, sa English po, yung katanggalan na to, yung sinabi ni Lord na it is finished. Yun. Anong significance nito sa atin, mga kapatid? Ate Nel, ikaw ang uunahin mo. Anong significance nito sa atin ngayon na mga naniniwala? Yung significance nito sa akin ay talagang masasabi ko na yung fulfillment ng plan of God na salvation. Kasi without this, wala tayong matutunguhan. We are bound to, to hell. Kasi bakit? Kung babalik tayo sa Old Testament, di ba? That's why Jesus Christ died on the cross. Para i-offer niya ang buhay for our sins. Yes. Pero kung hindi niya ito nagawa, hindi niya natapos. If we are going back to Old Testament, lagi tayong mag-offer. Eh kung maubos yung mga and not only a animal, but without blemish. Eh ngayon, di ba? Ang dami mo sa mga hayop, di ba? Sa weather. Yes. Paano na yun? Diba? So, ang significance talaga nito sa akin is yung grabe yung pag-ibig ng Panginoon. From the beginning to the end of His mission, of His suffering, to the point of talagang, tinapos niya lahat. Hindi siya good starter. He is a good starter and a good finisher. He finished talaga the task. So, I am very grateful and thankful to the Lord. Being the recipient of the faith, talagang yun yung significance sa akin. Without the cross, without Jesus na nag-suffer on the cross, talagang we are nothing. We are useless. Yung sinabi niya po yun, parang nagre-represent po yun as a statement of victory. Kasi po, ayun, bukod sa without need to sacrifice po anymore. The same time po nun, Satan is already defeated. Yung sin, yung pandaraya niya, it all vanished nung siya po ay, nung sinabi po yan ni Christ. Parang pinutulan po siya ng pangil. So, yung bang power of hell po is, parang nag-hell. Sa akin naman, ang significance ng statement ni Lord na to, it is finished, means completion of redemption. Talagang tinapos ng Panginoong Jesus yung His work of redemption has been completed. And pangalawa, yung payment dun sa ating mga kasalanan. Kaya nga, meron, di ba, sa dating faith, kinakanta natin yan, the Lamb of God that takes away the sins of the world. Jesus is the Lamb of God. Amen. And
sabi nga ni Sister Nelia kanina, sa Old Testament, bago tayo mapatawad sa ating mga kasalanan, maraming hain, sin offering, guilt Yes. offering, Yeah. Mauubos ang bakal. hain Ipon. para makapag-produce ka ng spotless, blameless na mga animals just to offer for our sins. But Jesus is the perfect sacrifice. Binayaran niya ang ating mga kasalanan. So, Jesus' sacrifice on the cross has paid the price for humanity's sin, satisfying God's justice and mercy. Amen. Kasi talagang, because God is holy, hindi niya papalampasin yung ating Yes. mga kasalanan. Pero dahil sa dakilang pagmamahal ng ating Panginoong Yesus, ng Ama, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. That whosoever, sabi ko, whosoever believes in Him, shall not perish, but have everlasting life. Amen. So talagang yung ating mga kasalanan po ay binayaran na ng Panginoong Jesucristo. Tapos na, hindi na po tayo kailangan mag-invento na para patawarin tayo ng Diyos, gagawa tayo ng mga sacrifices, fasting. Sabi nga ng Lord, it is finished. It is done. Kung wala ang kailangan na lang po natin ay tanggapin by faith yung ginawa ng Panginoong Jesus para po sa atin. Pinakita rin sa passage nito yung victory over death and sin. Yung talagang declaration ng Panginoon na to, na it is finished, nag-signal po ito ng kanyang katagumpayan sa kasalanan, sa kamatayan, at kay Satan. Securing eternal life for believers. So talagang, di ba lahat naman tayo, gusto natin ng buhay na walang hanggan. Amen. Pero, kailangan po natin ipanalangin sa Diyos na tayo ay bigyan ng pananampalataya rin. Yung saving faith po na tinatawag. Marami pong nananampalataya, pero balik po tayo sa ating pong Biblia kung ano po ang sinasabi ng Panginoon patungkol po sa kaligtasan. At ito po yung fulfillment din ng plano ng Diyos. Sabi nga ni Sister Nelia kanina, yung fulfillment ng plano ng Panginoon ay naganap, natapos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Ang masasabi ko dito, walang ibang tao or walang ibang personalidad na makakapagsabi ng it is finished, kundi si Lord lang. Remember, nung hiniling ni Lord kay Abraham na i-offer mo yung bugtong na anak na si Isaac. Sino bang nag-provide nung i-offer? Di ba? Si Lord din. Kasi tinanong pa ni Isaac si Abraham Ama, asan yung iaalay natin? Kasi he has no idea, no? Si Isaac, he has no idea kung ano iaalay. No? And to this point, sa pinag-uusapan natin, wala rin ibang nag-provide ng sacrificial lamb, kundi si Lord din. So, talagang praise the Lord. Walang ibang dapat bigyan ng papuri at pasasalamat kundi si Lord lang. Amen. Siya nagbigay ng unblemished sacrificial lamb na talagang perfect. No? Kasi kung maghahanap tayo ng hayop ngayon na sacrifice, wala tayong makikita. No? So, thank you Lord. Natapos na. Sabi niya, it is finished. Punta na po tayo to the very last phrase na binanggit ng Panginoon. The seventh last word. Although ito yung pinakauli, hindi naman natin pwedeng sabihin na ito yung list, no? No? Makikita to sa Luke chapter 23, verse 46. Ang sabi dito, Ama, sa iyong mga kamay, I lay down spirit, I commend my spirit. Talagang wala rin pinag-aalayan ng Panginoong Jesucristo nung kanyang buhay, kundi sa Diyos Ama rin lang. No? Kasi ang sacrifice is not intended for Satan. It's not intended for whoever, no? Ginawa yun para masatisfy ang God the Father. No?
in-entrust ni Lord yung kanyang spirit sa Diyos Ama. So, anong may share nyo dito, mga kapatid? Start tayo kay Sam. Nakita ko po doon is yung full trust po ni Jesus. Not from just that moment, kundi yung kung lalawakan natin yung view from start to finish. From His birth sa Bethlehem, yung pinapangaralan siya, yung lumalaki siya. Talagang in-entrust niya po yung lahat. And until to the last point po, nung sinukop niya yung kanyang spirit kay Lord. So parang pinapakita din po doon yung how we should live and die at the same time po. Kasi most of the time, we live na lagi nating iniisip yun, paano ba tayong kikilos bukas, ano yung plans, Lord, bahala na kayo. Pero paano naman yung moment of our death? Guide po siya sa atin kung paano ba hindi lang yung death yung ini-imply ni Christ, kundi yung sa Diyos niya rin yung kanyang buong buhay until to the last point. From your words, talagang ipinagkatiwala ni Lord Jesus Christ. Starting nung pinanganak siya hanggang sa mamatay siya, talagang He put all His trust to the Lord. Even, to God the Father. Ate Esa, Ate Nel, anong i-share niyo? Ganda ng prayer ni Lord dito eh. Ito yung before siya malagutan ng hininga, di ba? Father, I commit to you my spirit, sabi ng Lord. Ito ay nagpapakita na trust and confidence niya sa kanyang God the Father. Talagang sa buhay natin, we have to trust God's sovereignty. Talagang yung sovereign God is worth trusting for, even our lives, our soul, our spirit, our body, our minds. Everything lahat entrust sa Panginoon. Dahil marami nagsasabi, yung malaking problema ng tao ngayon ay pera. But it's not. Ang pinakamalaking problema ng tao ngayon ay kasalanan. Yes. At kung hindi po natin ito isusuko sa Panginoon, then we are in danger. Kasi dalawa lang po ang daan. Ang makitid na daan, patungo sa buhay na walang hanggan. At ang maluwag na daan, patungo sa kapahamakan. At marami ayon sa Biblia, and makapansin din natin ngayon, marami pong lumalakad sa maluwag na daan na kung saan ang dulo po nito ay kapahamakan. Makikita po natin yan sa kapaligiran natin. At yung tao talagang walang pagkauhaw at pagkagutom sa mga bagay na patungkol sa Panginoong Diyos, ay masasabi po natin na ang description po ng Bible doon ay spiritually dead. So, buhay physically, but spiritually patay. Dahil walang appetite sa mga bagay na patungkol sa Diyos. So dito po, makikita natin yung talagang pagtitiwala ng Panginoong Jesus sa Diyos Ama. At tama nga yun sabi ni Samdo, what if kung malalagutan tayo nga ng hininga, kanino natin ikukomit ang ating mga espiritu? So ito, isang halimbawa, yan po na nagpapakita na siguro kapag dumating yung point of death sa atin, we're about to die, we can also say, Lord, I commit to you my spirit. Because, in the first place, believer ka na ng Panginoon eh. Pero sa isang taong hindi naniniwala at walang pagtitiwala sa Diyos, mahirap sabihin yun na may buong yung buo yung conviction mo na maipapanalangin mo talaga sa Panginoon yung ganitong klase ng panalangin. Na hindi ka matatakot. Kasi nagtitiwala ka sa sovereignty ng Panginoon. Dahil siya yung may-ari ng buhay natin, marapat lang na sa Kanya rin natin yan pagsulong. At nakikita rin natin dito yung completeness, yung completion ng mission ng Panginoon. Natapos na sabi na doon sa previous natin kanina na it is finished. Natapos na. So, ang magandang gawin natin mga kapatid, pinapakita at ini-imply din ng verse na ito, yung i-commit natin yung buhay natin sa Panginoon. Amen. Yung
entrusting our lives and spirits and circumstances to God's care, recognizing His faithfulness and love. Di ba madaling magtiwala sa isang tao? Madaling mong sabihin yun sa isang tao na bala ka na sa akin. Kasi tiwala ka sa kanya. Ganun din sa Panginoon. Lord, bahala ka na sa akin. Kasi nilalagay mo yung pagtitiwala mo sa Panginoon. So, trust in God's sovereignty and we have to commit our lives to the Lord. Because He committed His life to us. Yes. So, yan po. Napakalaman ng mga nakuha natin doon na Praise from the Lord. Yes. Ate Nel, ano pang may dagdag mo? Ako naman doon sa sinabi sa verse, di ba sinabi ko Jesus Christ, Father, into your hands, I commend my spirit. Kumbaga ito ay nag-signify talaga ng full trust and confidence in Jesus Christ to the Father. So during that time, he was 100% human. So ibig sabihin talagang of all the sufferings, the period of talagang yung siya ay nagkakad, no? Talagang dinala niya, tiniis niya yung paghihirap and unto the end of his suffering na before siyang talagang malagutan ng hininga ay talagang parang makikita natin doon na kahit nahihirapan siya, wala siyang pagsisisi, wala siyang pagsumbat. So, but instead, sabi nga doon, he was really commended his spirit to the Lord. So, the lesson for us is this. Unang-una si Jesus Christ is an exemplary of faith. Yung trust niya sa Panginoon, sa Father. So sa atin, ang itinuturo talaga na sa atin ito ay yung the same thing. Full trust in the Lord. Kasi, sino ba ang Diyos? Diba? Sabi nga natin kanina, He is the giver, He is the living water, no? Siya yung nagtagumpay. Diba? It is finished. Kumbaga, nagtagumpay siya. So, kung ilalamat ko rin yung idadagdag ko yung isang verse sa Proverbs, chapter 3, verse 5 to 6, para talagang ma-establish yung bakit pa natin, anong dapat natin gawin na ipagkatiwala. Kasi dito sa mundo, meron tayong tinatawag na temporary groanings in life. Diba? Temporary groanings, ibig sabihin, expected na talagang tayo ay merong mga bago dumating ang Panginoon, hindi natin alam kung kailan yun. Pero marami tayong journey in life. May pagdadaanan talaga tayo. Ibig sabihin, hindi tayo, bilang mananampalataya, hindi tayo dapat magigulat sa bakit ito nararanasan. So dapat, expectant ka doon sa ganung mga bagay. Pero anong gagawin natin? Just fully give your trust to the Lord. Trust in the Lord, sabi nga dito, with all our hearts. Talagang sasundan tayo sa Panginoon. Pag meron tayong mga season of sufferings in life, ano gagawin natin? Lord, give me a wisdom, give me an enablement, papagtagumpay ang lahat. And like Jesus Christ, He submitted everything to the Lord. Like with us, talagang isubmit talaga natin, i-commit natin ang ating buhay, isubmit natin sa Panginoon, i-acknowledge natin yung kanyang sovereignty, yung kanyang omnisciency, yung kanyang pagiging makapangyarihan at Diyos sa ating buhay, mga kapatid. So with this, makikita po natin na as He promised, kasi I believe na talagang si Lord naman ay talagang pwede nating pagkatiwalaan because He has a lot of promises sa ating mga kapatid. God promises na talagang gagabayan tayo ng Diyos. So kahit na tayo ay dadaan sa journey ng buhay natin dito, ay nandoon yung guidance, yung provision, yung sustenance ng ating Panginoon. Amen. Maraming promise Marami. na hindi napako. Lahat ng promise ni Lord natupad. Ako, I can attest to that. Maraming promise ni Lord na
pwede natin tayuan. No? So, salamat mga kapatid. Before we end yung episode natin ngayong gabi, I just want to ask you guys, ano yung masasabi yung pinaka take away nyo when it comes to these 7 last words? 7 laps there. Start tayo kay Ate Nel. Anong pinaka take away mo? Just give me a brief summary kung anong pinaka take away mo. Ako dito, talagang yung great love ng Panginoon. Kasi kung wala yung love niyo, hindi niya ito gagawin. Hindi kaya biro yung magpasok ka. At makakatawi ka nung may mga, sabi nga doon, at description, ay mga sima ng di ba? Napag ganon. Pagila, sugar. Grabe. So kung hindi lang ang nag-fuel sa kanya, ay nag-motivate sa kanya. Napakapalat po natin, mga kapatid. Dahil sa cross, nakita po natin vividly, although hindi po tayo, wala po tayo nun physically during the time, kasi syempre ngayon tayo pinanganak, 2,000 years ago, when Jesus came into the earthly batch. Napakapalat natin. From the pages of the scripture, nakita natin yung God's compassion, yung expression niya ng compassion. God's expression of forgiveness, that God is willing to reconcile with man in spite of. In spite of, yes. In spite of, dahil talagang ang tao ay makasalanan. At dahil sa hindi natin kaya, si Lord na yung gumawa ng kapamaraanan para abutin po tayo. And tayo yung recipient of that God's grace. Nakita rin natin dito yung agape love. The love, grabe, indescribable yung pag-ibig ng Panginoon. Yes. Unconditional. Kung ang tao pag nagmahal, may kondisyon. Pero si Lord wala. Sabi nga doon sa Romans 5 verse 8, while we were yet sinners, Christ died for us. Yes. Ang lalim po nun, mga kapatid, makasalanan pa tayo, pero namatay na si Kristo para sa atin. Paniwalaan po natin yan. Wala na pong ibang haing maihahain pa sa ikapagpapatawad po ng ating mga kasalanan. Kundi, yung ginawa ng Panginoong Jesucristo, kaya sinabi niya na it is finished. Tapos na. And then, kailangan na lang po natin talaga na magtiwala sa Diyos kahit po sa gitna ng mga uncertainties. Minsan, madaling magtiwala po kapag Alam mo. alam na natin yung mga mangyayari. Pero yung mga uncertainties, sometimes talagang parang Mag-iisip ka. parang naglalakad ka sa darkness na hindi mo alam. But then again, trust in God. Kung nagawa ng Lord na solusyonan yung pinakamabigat na problema ng tao, which is sin, wala na pong ibang mga problema pa na hindi niya kaya pong bigyan ng kalutasan. Kaya muriin po ang Panginoon. Yes, salamat, Tessa. Kuya Sam, Sa akin yung po, take away mo. yung nakita ko po dun, yung ating helplessness po ng humanity. And kung paano po nag-act si Lord para matreat yung helplessness natin. So, ayun, maganda na po yung mga nasabi po nito, malaman. Pero, ayun, talagang, tayo lang on our modern lives. Parang we cannot go on every day without saying na hindi ako nagkasala. Every day po, imposible po na hindi tayo nagkakasala. Pero there is this message po na Christ is the only way to our salvation. He is the way for us to be forgiven by our Father. And wala na pong iba. And kung naghanap po tayo mga kabataan ng pleasures, ito po may promise na si Lord, eternal pleasures. Sabi na po sa
sa Psalms, sa verse na yun. Pero, ayun po, if we are finding the joy, we are dying of thirst, finding po yun. Ano nga ba yung makakapagpasaya sa akin ng tunay sa buhay na ko? Ito na po. He is the only way. Salamat po mga kapatid, Sam, at Esa, at Daniel. Salamat sa mga insights nyo na na-share natin sa ating mga kapatiran. To sum it all, mga kapatid, isa lang po talaga ang problema natin. The greatest problem of humankind ay kasalanan. But then again, katulad ng nabanggit ni Ate Esa, wala pong ibang hain na pwedeng may alay kundi ang ating Panginoon. Yes, sa ipagkakapatawad ng ating mga kasalanan. Ganun po katindi yung pag-ibig na ibinigay ng ating Panginoon. Yes. Wala na kung hihigit pa. Ibinigay niya po yun nung panahon na tayo ay makasalanan pa. No? So, with the last 7 words na napahinggan natin, napag-usapan natin for some minutes, talagang ipinapakita po dito na our Lord Jesus Christ is the perfect sacrifice. Yes. And our God is really worthy of praise and worship. Amen. Wala na pong iba talaga na dapat papurihan at sambahin kundi ang Diyos lamang. So, with this, mga kapatid, we will end our discussion with a prayer. Pray na. Lord, salamat po sa mga sandali pinagkaloob niyo sa amin na ma-discuss namin yung last 7 words that our Lord Jesus Christ uttered before He died, when He was crucified. Lord, yung mga salitang ito na binigkas ng iyong buktong na anak ay still nagpapakita na kung sino pa aming Diyos sa buhay mo. Ikaw ang Diyos na nag-provide ng lahat, even doon sa sacrifice para sa aming mga kasalanan. Lord, what can we say? Ano bang pwede namin sabihin? Kundi, salamat aming Diyos. Yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Wala na po kami ibang babanggitin kundi salamat. Maraming salamat sa pag-ibig mo. Maraming salamat sa pag-provide mo ng paglinis sa aming mga kasalanan. Salamat sa pag-ako mo, Panginoong Hesus, sa aming mga kasalanan. Dahil doon, ikaw ang nagdusa. Ikaw ang napako sa krus instead of us. So, mga kapatid, nakasama namin na nanonood ng episode nito, put your trust in our Lord Jesus Christ. Wala pong makakapagpuno sa uhaw, sa kakulangan ng ating buhay, kundi ang Panginoong Hesus. Trust in the Lord, and He will show you the way. Salamat po, Panginoon. Ibinabalik namin lahat ng papuri at pasasalamat. Ikaw, aming Diyos Ama, ang aming pinupuri at sinasamba. Yes. Ang lahat ng ito ang dalangin natin sa pangalan ni Jesus. Amen. That's a wrap. Thank you, guys. Thank you. Bahala na si Albert ka.